Maligayang araw po sa inyong lahat. Ito ang Radiance Church Daily Devotion. At ating pong devotion ngayong umaga ay pinamagatan nating Be Helpful, maging matulungin. Pang-anim na bahagi na po ito ng ating mahabang seryeng Good Manners and Right Conduct. Ang verse po natin ay nasa Hebrews 13:16. Ganito po ang sabi ng Biblia. Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Hebrews 13:16. Huwag daw natin kalimutang gumawa ng mabuti at magbahagi sa iba sapagkat ang mga sakripisyong ito ay nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Have you heard of the idiom, give someone a helping hand or lend a hand? It's a suggestion or a request for assistance, help, or support for those who are in need. Today's verse prompts us to do the same, but it provides a broader perspective than just merely helping. Punahin po ninyo ang mga salitang do good and share. So, hindi lamang tayo gagawa ng mabuti, magbabahagi pa tayo o may ibibigay tayong something tangible sa ating ginagawa ng mabuti. At ang tawag po dyan ay sacrifice that pleases God. At kapag ang Diyos ay nalugod, ano mangyayari? Di mabibless tayo. Ang ganda ng talatang ito para sa ating lahat. Ang mga tulong na binibigay natin sa ating kapwa ay nagsisilbing mga handog sa Diyos. At kapag ang Diyos ay hinandugan ng mga mabubuting bagay na ginagawa natin sa ating kapwa, tayo'y pinagpapala. Meron pa tong level up. Proverbs 16:7, sabi ni Haring Solomon, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Aba, maganda to. Kapag ang mga ginagawa daw ng isang tao ay nakalulugod sa Diyos, kahit na yung kanyang mga kaaway ay makikipagbati sa kanya. In essence, helpfulness not only pleases God, but empowers us to cut through the enemy's lines of defense, breaking the barriers of resistance and thus enabling us to build friendships and strengthen our relationships. Talo pala ng mga taong gumagawa ng mabuti o tumutulong sa kapwa ang mga taong nakikipag-away sa kanila. Kung gusto mong talunin yung mga umaaway sa iyo, di tulungan po. Being helpful is an expression of good manners. And here are some practical ways to do it. Number 1, condition your heart to be ready to help anyone wherever you go. So pagising pa lang sa umaga, ready na natin ang ating isip na tutulong ako sa kahit sino na mapupunta o magiging bahagi ng aking landas ng buhay ngayong araw. At ang unang hakbang para magawa natin ito ay tanggalin natin yung ating selfishness at self-centeredness. Ang ibig sabihin, ang unang hakbang ay be selfless. Be selfless. Iba muna bago tayo. Pangalawa, be on the alert to find ways to offer assistance. Of course, when you can lang naman. And tandaan natin to never ignore a needy person. Kapag nakakita tayo ng taong nangangailangan sa ano pa mang kapamaraanan, kung kaya din lang naman nating siyang tulungan, tumulong tayo. Kaya lang, paalala, mag-ingat tayo sa mga hackers o yung mga taong gusto lang mag-take advantage ng ating kabutihan. Just be sensitive to the leading of the Spirit. Pangatlo, pay careful attention to the elderly or the people with disability, lalo na sa mga public places. Kapag sila ay nangangailangan ng tulong o tila nangangailangan ng tulong, you begin to initiate the help. Ask if they need help. At kung tayo naman ay napunta sa ating mga small gatherings, attend tayo ng church or fellowship o mga parties, small group or flock gathering, ask the host or the organizers if you can help with anything. Laging magtatanong, may maitutulong po ba ako? Yan ay magandang attitude. Good manners yan. Huwag kang uupo lang sa isang tabi at hawakan mo yung telepono mo and then you start fabbing. People hate lazy bums. Tandaan natin yan. Alright? At kapag oras na ng ligpitan, ay huwag kang tatakas. Hanap ka uli ng gagawin. Never run away or walk away. Don't wait in one corner hanggang matapos ang lahat. Participate sa oras ng ligpitan. At kapag nakita ka ng taong nangangailangan ng tulong, may dala-dala, isang lolo at lola, nanay o tatay, o sino mang tao na di na magkanda ugaga sa kanyang binubuhat, offer a helping hand when you can. Okay? At last thought, kung meron pong hihiram ng pera sa inyo, huwag kayong magpapautang. Ano pang gagawin ko, coach? Magbigay ka na lang. Tandaan natin, mas madali makatulog yung nagbigay kaysa sa nagpautang at sa nangutang. Huling paalala para sa mga magulang. Mga magulang, paalala lamang po, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Teach your children to be helpful at home.
And assign them responsibilities so that when they go out to other places, sa bahay ng ibang tao, they will know what to do. And you will definitely be proud of them. Huwag natin kalilimutan ang mga talatang binasa natin ngayong umaga. Don't forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is well pleased. Bigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon ngayong araw at sa mga darating pang araw by being helpful. Ito ay bahagi ng good manners and right conduct. Ito niyang kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Sydney, Australia, at ito ang Radiance Church Daily Devotion. Maligayang araw po sa inyong lahat.